Hey guys, good morning. So, day 2 namin dito sa Pinas, ano. So, dito pa rin kami sa hotel. Yan. So, alas 6:30 ng umaga. At least naka-recharge na kami, nakatulog. Sumasabay na kami sa tulog ng Pinas. Pagod kami kahapon kasi nga gumala din kami. Bumalpunta kami ng SM para asikasuhin yung yung bangko. Then pinagupitan namin si Andre. Grabe pala dito. Parang tawag nito, yung pera pala talaga. Totoo palang sabi talaga nila. Gastos pala talaga. Lahat. Hindi nga namin ma-imagine kung kumikita ka lang ng minimum daw dito na 690 ba? 695 pesos. Hindi mo ma-imagine na ang kikitain mo sa isang araw is equivalent lang ng dalawang lotion. Ganun ka mahal. So, eto, nanonood ako ng mga vlog namin. So, pumunta kami kahapon nung after namin doon sa SM. Bumili kami ng mga ulam namin. Doon sa turo-turo yung mga karinderya. Ayun guys, so kalahati ng manok binili namin. Yung isang buong manok is nasa 350. Yeah. Tapos kayo ng kanin. Kasi nga, hindi kami makaluto dito. So, bili lang kami. Iniinit na namin dyan sa microwave. Yan. Tapos, bili kami ng tubig. Paubos na yung tubig namin. Tapos, bibili na naman kami ulit. Tapos, mayroon silang dito sa Hotel 101. Yung mug. Then, mag-iinit kami. Kasi hindi kami nainom ng tubig dito sa gripo kasi we don't know kung pwede ba siyang inumin or hindi. Kasi hindi pa namin natin alam kasi baka mamaya hindi komportable yung tiyan natin sa tubig dito. Okay. So, ito pero mayroon silang initan dito. Kaya pwede kami So, magtitimpla tayo ng kape. Timpla kami ng kape dito. Nilagyan ko na ng konti kanina yan. Timpla kami ng kape. Bumili din kami ng 3-in-1 na kopi ko doon sa may doon sa SM supermarket. Halos ang daming tao. Maraming tao kasi nga sobrang init. So yung iba lang, siguro nagpapalamig. So nag-ikot-ikot lang sila sa mall. Sobrang daming tao kasi nga yung grabe yung init. Tapos bumili kami ng meron pala sila dito. Papay din, no? Yeah, may papay. Pero almost napakalayo ng taste nila kaysa sa Canada. Tapos bumili kami ng ulam. Nalagay ako, natawa ako kasi sabi ko isang serve lang. Pero tinan mo. Talaga isang serve lang, isang subuan. Isang subuan lang talaga. Oh, tawag nito. Ano ba tawag yan? Pusit. Tapos ito, dinuguan. Sasabi nga namin isang serve lang kasi hindi naman si Andre nakain. Kami lang ni Angie. So, para hindi rin namin naubos. Yeah. Yan lang Tapos bumili kami ng sandwich bread. Tapos yung tinapay. In fairness, makikita mo yung mga tinapay nila dito. May mga libre may free na piyaya. Pero masarap yung tinapay nila. Pero ito, yung tinapay na to, mura lang din ang mga binibili namin. Mga nasa lang to, 70-80 pesos. Yung isang loaf bread. Yan. Tapos bibili din kami ng kanin. Doon sa baba, may bilihan sa ilalim ng hotel. Kaya yung tapos yun, grocery kami. Yan, ganun din. Yeah, ganun ang namin dito. Makalat nga lang. So, syempre, nag-a-adjust pa rin kami. Pero halos sa 2 days namin dito, halos malapit na namin ma-adjust yung time ng dito, ng oras dito sa Pinas. So, mamaya, alis na kayo mamaya. Kaya kailangan sulitin natin yung time. Kasi halos 1 week lang kami dito sa hotel. Mamaya punta dito yung mga pamangkins. Gusto
gusto daw nila mag-swimming. So, Sunday today dito sa Pilipinas. So, magkakape kami. Kakape muna tayo. 6:30 ng umaga. Gigising kami. Local time dito sa Pilipinas at 4:30 ng hapon sa Canada. Okay. So, okay din naman guys. Okay naman yung ano nila. Okay dito yung ano ng hotel. Maliit nga lang siya, which is good. Tignan mo, magulo nga kami. Dami naming gamit. Yan si Angie. Yan. So, Sunday, tingnan natin yung window natin. Actually, yung mga sasakyan dito guys, makikita mo sila. Hindi sila natutulog. Nagtataka ako kung gaano kadami yung sasakyan sa araw, ganoon pa rin kadami sa gabi. Hindi talaga humihinto. Grabe, kaya nga nabibilib ako dito sa bilib ako dito sa tawag nito sa sa Pinas. Ang ganda ng nila. Ang ganda dito ng natin ng view. Di ba? Ayun naman siya, ito Isimaura. Yan, Isimaura yan. Tapos ayun naman, market. Pumunta na kami diyan kahapon. Natawa nga kami kahapon kasi nga nagagilap kami ng ng makain. So, kasi nga wala kaming tulog. Maaga kami nagising. So, gising kami ng 2:00 ng madaling araw hanggang hindi na kami nakatulog. So sabi namin, maghanap tayo ng makain. Wala ilamos. Diretso sa baba. Tapos, ayun, dumiretso kami doon. Tapos pumasok kami dyan sa market mall na yan. Sa market. No, I'm just telling them. And then, it's pa lang pala. 9:00 pa lang ata yun. Or 9:20 ng umaga. Akala naman namin, bukas na yung mall. Tapos, ayun pala, mga empleyado lang pala yun. So, namin doon, itong gwardiya, syempre nauna si Andre. Sabi namin, bakit ang dilim ng mall? Yung pala, sarado pa pala sila. So, pagpasok namin doon, sabi ng guard, nakasundan namin na Ma'am, kasama niyo pa ba to? Kayo pala yung babae, hindi sumasagot. Ngayon, hinaharangan ng gwardiya si Andre. Sir, sabi niya, sabi niya, saan po kayo? Saan po kayo? Sabi niya sa kay Andre, saan po kayo? Ito naman bata, hindi naman sumasagot. Malay ba naman kung anong sinasabi nun? Tawa kami ng tawa. Sabi namin, open na ba yung mall? Sabi niya, ay hindi pa sir. Kaya pala na yung gwardiya. Nahiya yung gwardiya na magsalita sa kanya kasi itong bata hindi sumasagot. Ay nako, yung mga experience namin na dito. Yeah, magkakape na tayo para maano na yung araw natin. Tapos pumunta kami kahapon, ikot-ikot na kami, nagpapalamig ng konti. Kasi next week babiyahe na naman kami. So yun ang target namin. Mama, mainit. So, tapat lang namin mismo yung Yeah. So, ito sa inyo guys, yung washroom nila. Yung washroom nila, okay din naman. Makalat nga lang kami dito. Okay yung washroom nila dito. Malinis. Bumili din kami ng kasi nga yung shampoo nila maliit. It's not good for the whole week. Tapos yung mga sabon nila, yeah. So, hindi siya, kaya bumili din kami. Ganito din guys pag pupunta ka weekend ng Pilipinas, then hindi kayo sure doon sa nyo, ganito lang din gawin nyo. Kasi kami doon pa lang sa may dyan pa lang sa Canada nag-book na kami. Kaya kasi lang siya vanity. Yung toilet nila mayroon din. Actually may bidet din siya. Tapos pwede kayo maligo. Ganda din may heater din yung nila. May heater din yung tubig. So, ngayon hindi mo kailangan ng heater kasi nga sobrang init sa labas. So, 6:30 ng umaga, grabe, mainit. Tapos meron silang hair dryer. Di ba? May hair dryer din sila. Ito naman may saksakan sila dito. Para sa
hair dryer or any. So ano siya? Any kind ng universal na plug. Yeah. Maganda din yung ano nila. So mag-check out kami dito sa Tuesday. So today, Sunday morning. So, nung Friday pala kami. So, halos pala pangatlong araw na namin to. Pangatlong, hindi pala second, pangatlong araw, pangalawang gabi. Ganun ba? O yun. Ay, nako. So, ito yung closet nila. Natin yung ilaw. So, ito yung closet nila dito. Pwede kayo guys mayroon silang mga closet din. Yeah, may mga towel din sa baba, bathroom. Yeah. Tapos may mga drawer din. Wala nga din ang open mo. Yeah, so maganda siya. Hotel 101. So nasa sa pa lang na namin to. So mag-check out kami sa Tuesday noon. Yun ang namin. Tapos lilipat muna kami doon sa Heritage doon sa may Pasay. Para pag-uwi namin sa pagbakasyon namin doon sa Bacolod. Then medyo malapit na kami sa airport. Yun ang namin. Okay? So ngayon, ito yung maya mag-inis. So bumili din kami panghugas ng plato namin. So wala din kami plato. Puro disposable lahat na Ito natawa ko dito sa manok na to eh. Naging kalansay. Sabi ko sa kanya, bumili kami ng kalahati na ito. Nalupit pala dito talagang kasi yung baba ng hotel namin, pag is, na siya, part na siya ng, Pembo. Hindi ko na alam kung kabisado niyo siya guys. So, Pembo na yan siya. Dati Makati yan. Ngayon, part na siya ng Taguig. So, Pembo area na. Kaya, pagbaba mo ng ganun, ay sus, grabe. Kahapon. Yung experience namin, hindi ako makapagkuha ng video kasi natatakot ako. Kasi nga, cellphone na din gamit namin. Si Andre na overwhelmed siya. Hindi niya alam yung grabe yung mga sasakyan na nasa gilid mo lang, saglit lang yung parang yung sasakyan mo, mga isang dangkal lang yung So yung tawag nito. Kahit si Angie natakot siya. Sabi niya parang ayaw niya na bumaba doon kasi grabe yung mga sasakyan. Dikit-dikit talaga. Hindi ka rin pwede makapag-vlog na nagamit mo yung phone mo, baka mamaya hablutin or hindi mo maalam kasi nga puro mga nakamotor, dami. Tapos may jeep, mga tricycle, tapos mga private mga cars. Yeah, so yung mga experience namin na pero we will try pa rin na overcome namin of course today. Siyempre, tagal na namin hindi nakabalik dito, hindi nakauwi. So tinatry pa rin namin na tawag nito na namin yung buhay namin dito sa kung paano kami makasurvive. Yeah, kasi may bahay kami sa Cavite pero hindi namin pwedeng matirhan kasi ayusin pa namin yun. Kailangan pa namin ipaayos. Kailangan pa namin kasi nga butas yung bubong. May tubig pero walang kuryente. So yun ang problema kaya kami. Tsaka si Andre, hindi Andre doon. Kasi nga hindi rin naman siya sanay sa buhay doon sa sa tawag nito sa bahay na yun. Tsaka walang aircon. Grabe guys. Kasi grabe alam mo yung init. Kayang mag-pop ng popcorn actually. Kung ilatag mo siya sa sa semento, pag dumadaan, grabe, nagtry ako magtsinelas kahapon. Ang sakit sa paa. Yung alam mo yung sinusunog yung alam mo yung parang nakatutok sa heater yung paa mo. Parang ganun tapos yung hangin, grabe. Nanghina ako first time ko na kahapon, nakala ko para akong lalagnatin yung hatching tapos yung tawag nito yung pakiramdam mo na yung parang hinahabol yung hininga mo sa sobrang init. Grabe. So tinatry na yung katawan namin na tawag nito na ma-accept ng katawan namin yung ganong init kasi yung init natin yan parang hindi naman katulad dito sa Pinas talaga. Tsaka yun, yung tawag nito, yung mga price talaga. Grabe. Parang hindi ko matanggap na ganun kamahal na pala talaga dito. So halos alam mo ito yung pakita ko sa inyo guys, ito yung
yung spread na to, yung Lady's Choice ba to na ano. Alam niyo kung magkano na yan? 140 pesos. So, magkano 140 pesos? Actually, pag ganyan. 140 ba talaga to? Hindi ko na ano. Kasi nga, hindi ko alam kung yan ba ang nakita ko doon na 140. Tapos bumili kami ng mga ano, tawag nito yung mga chicheria. Actually, mga chicheria. Ito nasa 200 mahigit to. 260. Tapos ito mga ganyan, mga nasa 200 mahigit 300. Kaya ganun niya ano, kumbaga talagang sobrang ano talaga. Hindi mo rin masisi yung mga tao dito sa Pilipinas na nangihingi ng mga raise sa ano nila kasi nga kahit na ilagay mo sa sweldo nila na 695, napakaliit. Yung 1,000 mo parang 100 lang. Parang walang kwenta yung pera talaga dito. Kumbaga yung 1,000 mo walang kwenta talaga, parang wala kang mabili. Pumunta kami ng Jollibee, kumain kami doon. Tapos nakita ko, sabi ko grabe. Yung isang kainan nyo lang, umabot kayo ng worth ng 2,400. Ganun ka kalupit yung ano nila. Tapos yung kanin, yung isang kapiraso lang na kanin na ganyan, 40 pesos na yun. Yung maliit lang na ganyan nila, 40 pesos yun. Pag sa iba bibili ka 35. So sa Jollibee mga nasa 40 pesos. Tapos natawa nga kami kasi sabi namin, mayroon ba kayong refill ng ng drinks? Yung drinks pala hindi talaga refill. Kaya style ko, sabi ko sa kanila, ayoko ng maraming ice. Actually hindi talaga ako nag-ice ng gusto talaga. Pag sabi ko, pwede bang no ice? Sabi na hindi daw talaga, kailangan daw talaga may ice. O sige, sabi ko less ice na lang. O ganyan, para ganun din ang style, para at least makukuha mo yung pure na talaga, na makukuha mo yung 100% na solid ng mga drinks. Kaso lang hindi daw talaga, hindi sila sabi niya kailangan daw talaga lagyan ng ice. So yun, siguro nga nasa standard talaga nila. Yun, so mga experience namin dito. Tapos pag pupunta kayo ng mga salon, actually huwag kayong magulat sa mga price sa salon. Magpagupit ka doon, ang worth na magpagupit ka lang is 1,800 sa mall yan Pero kung sa mga hindi pa namin na-try, nakita namin kahapon yung mga price dito sa mga iski-iskinita lang, mura lang sila. Mayroon tag 500, mayroon tag 270, mayroong 180 nga sa mga men's, 180 lang. Pero I don't think siguro na kasi nga si Andre pinapagupitan namin kahapon. Ayaw naman namin na ipagupit siya doon sa kanto kasi nga natatakot siya. So kanina kahapon pa na yan, sabi niya I want to go back to the hotel kasi nga lilingalinga siya na so naaawa kami sa kanya. Tapos yung init, tapos hindi naman siya na shock ng gusto, pero yung takot niya, nakikita niya yung mga sasakyan na hindi niya nakikita sa Canada. Yun, kasi nga nakatayo lang siya saglit lang sa kanto, sa gilid ng daan. Ang daming mga motor, may mga sumisingit. So sobrang dami talaga, sobrang dami. Na naranasan ko nga na tumawid nga kami sa kabila para makalapit kami sa hotel. Talagang hinawakan ko talaga yung niya, yung kamay niya, yung braso niya, talaga hinawakan ko para pagtawid namin. So yung mga experience namin dito which is naman maganda naman. So this is our third day pa lang dito. Pangatlong araw namin. Actually kung 2 days pa lang kami dito. Ang namin sa hotel. Kasi nga yung paggaling namin ng kung pag-uwi namin ng Friday. So Friday kami kasi dumating dito. So Friday, Saturday, Sunday dumating kami ng na dito, alas 3 ng hapon na dito sa hotel. Okay, so guys, subaybayan nyo yung mga next na mga journey namin para may ko sa inyo kung ano yung mga buhay namin dito sa Pinas. Okay, so ang challenging namin is pag-uwi kami ng province kasi mas mainit, walang aircon, wala na talaga lahat yun. Okay? So abangan nyo yung mga kasunod natin na mga vlog. Okay? So thank you so much for watching and God bless everyone. Bye-bye.